Tradisyon or pagse-celebrate ng piyesta ng San Juan. Ito ang, kung tawagan nila mga kaupak, wata-wata. Pero ito ba ay tradisyon para ipagdiriwa ang kung ano man yung memory, kung ano man yung idinidulot, dapat ito ay nakakabuti, nagkakaroon ng disiplina, or ito ay nagbibigay aral kung ano yung meaning ng tradisyon. Hindi yung nakakasakit ng tao, nakakaperesyo, or nagiging bangungot ang mga taong dumadaan sa San Juan noong June 24 ng nakaraang linggo. Naku mga kaupak, kung saan ang daming mga tao na naperesyo, ang daming tao na nabuisit. Ang dami mga tao mga kaupak nga nabuisit sa ginawang celebration ng piyesta ng San Juan. Ito yung tawagin lang ng mga kaupak, wata-wata. Naku mga kaupak, kung talaga naman ikaw ay isa sa mga napinsala o nabiktima, ay naku mga kaupak, talagang isusumpa mo o kakalimutan o hindi mo malimutan o tatandaan mo talaga. Alam mga kaupak, kung makikita mo yung mga post sa iba't ibang social media platform na kung saan mga kaupak, isang jeep na kung saan mga kaupak, inakyat ng mga teenager, ng mga bata, at sari-sari ang edad. Parang wala na ako sa, no, kasi alam niyo mga kaupak, nung napanood ko to, talagang uminit ang ulo ko kasi yung mga tao doon mga kaupak, nasakay ng jeep, hindi naman lahat naiintindihan nila yung sineselebrate nila. Hindi lahat ang nandoon ay nauunawaan nila. At hindi lahat ng tao ay Katoliko or nakakaintindi kung ano ang pinagdiriwang nila. Ang masakit mga kaupak, yung sinasabi ko na jeep, inakyat ang mga bata, tinanggal ang mga takip, pinasok sa loob ang timba. Alam mo mga kaupak, hindi lang isang beses, dalawang beses kung paano hinagisan ng timbang-timbang tubig sa loob ng jeep. Alam niyo mga kaupak, basang-basa kasi hindi sila makaabante. Alam niyo kung bakit hindi makaabante ang jeep? Dahil traffic. Alam niyo kung ano ang kusang traffic? Sila mismo. Ako mga kaupak, sila mismo, kasi ginanap ito mga kaupak ang kahabaan ng Indomingo at saka sa may Aurora, na kung saan ito yung parang boundary ng Quezon City at ng San Juan. Kaya kung ikaw ay galing ng Quiapo at pupunta ka ng Cubao, hindi ka talaga makakaiwas sapagkat yun nung ruta ng mga jeep. At kung sakali mga kaupak, ikaw ay rider nga nagtatrabaho bilang taga-deliver ng pagkain, katulad ng Grab, Joyride, na kung saan mga angkas ay ito ay naghahatid ng mga tao na nagmamadali. Naku mga kaupak, it's something bad, it's something nightmare for you. Because mga kaupak, hindi ka nila paliligtasin kahit na ikaw ay nakikiusap. Ang masakit mga kaupak, meron isang taxi nga naghahanap buhay. Alam nyo, humarang yung mga bata, yung mga teenager, naglalaro sa ibabaw ng hood, binubuhusan. Kung baga alam mo yun, kung ikaw yung driver ng taxi, kung ikaw yung driver ng kotse, talagang hindi ka makakatakbo ng maayos kasi baka nga masagasaan mo sila. Kung baga sila yung nagkukos ng traffic. Ngayon alam nyo mga kaupak, hindi pa yun, ang dami-dami ko napanood, no? Talagang kung mapapanood yung mga kaupak, talagang ang sakit. Pero ito ay wake up call. Kasi katulad ng isang L3, mga kaupak, alam nyo, sinara na ang bintana. Pero siguro dahil yung bintana ay hindi properly na maayos,
nabuksan pa rin nila kahit, pero pinipigil nila yung nasa loob, pinipigil nila i-try na i-close, pero napasok pa rin sila. Alam nyo mga kapak, parang yung mga tao, sorry sa term na gagamitin ko, pero parang minamasakir yung mga tao sa loob. Pinapasok, hinagisan ng tubig, walang tigil. Paano kung nabasa ang bag mo? Paano kung nabasa ang mga gamit mo? Paano yung mga pagkain mo nga nabasa, dahil hindi naman lahat kagamitan natin ay waterproof. Especially ang cellphone natin nasira. Alam mo mga kabak, meron pa doon isang angkas na kung saan ay siya ay nagtatrabaho, nawalan siya ng kita. Dahil sa nabasa ang buong niyang katawan, pati cellphone niya, nakikiusap pa siya na huwag mo siyang basahin dahil may lakad siya. Di ba? Yung ano, pero sa halip na awatin ng mga tao yung nagbabasa na palagpasin na lang, kasi medyo sa dulo na siya ng island, no? Alam mo ang ginawa mga kaopak, lalong lumakas yung mga teenager na buhusan lalo yung rider. At saka, alam nyo mga kaopak, ang sad to say, dahil binatukan pa, nanakit yung isa sa mga napanood ko, no? Sinaktan niya yung rider. So, kung ikaw ang nandoon, hindi ka na makikipag-argument o makikipaglaban, aalis ka na. Sa dami ng tao na kukuyugin ka. Kasi kahit yung pulis nga dapat nag-maintain ng peace and order ay binasa din nila. Ito ay hindi maganda na celebration. Ito ay celebration ng mga walang puso. O mga celebration na may mga tama ang utak. Ayun, nagsisingkot ka sa akin, nagagalit ako kasi alam mo, umiinit na yun, naaalala ko na yung mga pangyayari. Thank you na lang dahil nung time na yon hindi ako napadaan doon kasi minsan mga kaupak, dumadaan din ako. Pero, dahil kung dumaan man ako, nakakotse kasi ako, kaya baka hindi ako mabasa. Pero, ang worry ko lang, baka makaano ako. Kasi ang hirap ng ginawa nila, no? Wala silang pinapatawad. Kahit yung mga, yung mga nakikiusap na may interview sa trabaho, meron siyang meeting na mahalaga, hindi nila pinapaligtas, talagang binabasa nila kahit na nakikiusap sa kanila. So ikaw, anong klaseng tao ka? Anong klaseng puso ka kung sasabihin mo na, pasensya ka na dahil may trabaho ako, may importante akong lakad, may ka-meeting ako, meron ako appointment, hindi ako pwede mabasa. O kaya nakabihis ka na. Pero alam mo mga bak, hindi nila. Kaya yung celebration ng Wata-Wata sa San Juan, hindi celebration ng isang piyesta na tumutukoy sa ating, kumbaga si God, ano? Ano yan? Celebration ng mga walang mudo. Celebration ng makikitid ang utak. Kasi mga kaupa, kung ako niyan, alam mo, wake up call yan sa namumuno ng San Juan, kung sino man ang mayor dyan. Kasi mga kaupa, dapat magkaroon na lang kayo ng lugar na kung saan maglagay kayo ng hose or bumbero or fountain na doon na lang lahat na tao na gusto mga taga San Juan o kaya isang malaking court na gusto nila magbasa. Sige, magbasa kayo buong araw. Pero wag nyo idadama yung mga tao na hindi na-appreciate yung celebration na ginaganap nyo taon-taon. Actually, yung iba naman, ginaganap pero nasa maayos. Iyon sa inyo. Alam nyo mga kapak, hindi celebration. Sa totally, in general, ang tingin ko sa nangyari na yon, hindi yung celebration. Kasi alam mo bakit? Celebration ng piyesta. Kasi sa mga kaupa, kung celebration yon, hindi ka dapat nakaka-hurt ng tao. Hindi ka pa dapat naka-stress ang mga tao. Ang piyesta, ang celebration, ang ginaganap na celebration, ito ay pag-alala sa magandang ginawa. Kaya nga inaalala, di ba? Hindi yung parang binabangungot ka, parang na-stress ka, nawala ka ng trabaho, yung interview mo, yung pagkain mo na delivery. Kumbaga, alam mo yon, totally stress talaga yung ginawa nila. Alam mo itong naging viral na kung saan ito si Lister Castro, I guess, na kung saan iyong mama, binasa niya, gumamit pa siya ng water gun, tapos dinilaan pa niya. Hindi tradisyon ang nakita. Kung sabi niya, kuya, hindi pwede basahin. So, sabi niya, may ka-meeting ako, hindi ako pwede mabasa. Sabi niya, wala piyesta ngayon Tapos dumila siya. Hindi tradisyon tawag doon. Ang tawag doon, bullying. Binubully mo yung mga tao na wala naman. Kaya nga mga kaupak, ang naging highlight ngayon sa iba't ibang social media, sinasabi, kapag June 24, huwag kayo dadaan ng San Juan.
Kasi ang mga tao nawawala sa katinuan. Pero hindi naman lahat siguro, ano? Pero alam mo, hindi ko talaga, kung makakapanood ka talaga, ang dami-dami nagkalat sa social media na kung saan, naku mga kaupak, wala silang pinapatawan. Jeep, kotse, pati truck mga kaupak, pinapasok nila. Hindi ka makakaiwas dahil paulit-ulit sila kumukuha ng ano, hindi, mayroon pa nga nag-comment sa baba, yung iba daw lasing. Alam mo, hindi makatakbo yung sakyan kasi traffic, dahil sila yung nagpapatraffic. Kaya kung ikaw ay nasa loob ng isang open na sasakyan, lalo ka pang mababasa kasi paulit-ulit nilang binabasa. Kaya wake up call ito sa mayor na sa susunod, naku, nag-iinit ako. Mayor Zamora, huwag na sa kumbaga magkaroon ng proper rules o alituntunin ng tamang pagpapatupad ng piyesta. Kasi ang piyesta ginagamit para makapambuli or wata-wata ninyo makapambuli sa mga taong hindi naman taga San Juan. At take note ang tao hindi lahat Katoliko. Iba paano kung iba yung ano nila? Paano yung tao na ginano nila, binasa nila? O yung mga banal, hinarang nila, pinilit nilang buksan at basain yung mga pasahero? Paano kung yung isang tao doon, mga kaupa, kung meron isang truck doon, or kahit anong sakyan, tapos talagang meron siyang matinding pinagdadaanan, may problema siya, tapos meron siyang baril o may patalim siya, hindi siya nakapagtimpi, dinagdulot pa ito ng masamang celebration. Kaya alam niyo mga kaupa, tama ngayon ang sinabi ng mayor na pinapahanap na niya yung mga taong talagang sobra ang ginawa. Di ba? Hindi nila sinelebrate talaga ang wata-wata ng tama. Kumbaga sinelebrate ito nila para sa pansarili nilang kasiyahan, makapambuli ng ibang tao. Kaya ngayon mga kaupak, ang pinakalitis, pinahanap na ni mayor yung mga nasa nagkalat na mga larawan, social media, yung mga tao para sampahan ng kaso. Ngayon mga kabak, meron isang rider nga nabasa yung dokumento, kaya ito ay nagsampa ng kaso. Kasi ang dokumento niya nabasa. So ano gagawin? Kasi hindi siya paniniwalaan mga kaupak ng kanyang opisina. O kung sino man yung kanino ang may-ari ng dokumento kung hindi siya magsasampa ng kaso. Kasi mga kaupak, nabasa ang kanyang dokumento. Kaya pati ang cellphone niya. Kaya mga kaupak, ito ay wake up call or aral ito na dapat ang wata-wata ilagay sa lugar. Kasi ang tao ngayon, hindi katulad ng araw na iilan lang tayo. Kumbaga, ang tao ngayon dumadami at nababago ang ating panahon, nababago ang ating generation. Kung minsan, wala na ito, hindi na ito angkop. Kaya mga kaupak, nako, pinapahanap na ngayon si Boy Dila. Na pinapahanap siya ng mga mga matigasing vlogger na magtapat daw sila. Meron pa mga kaupak, pinadala si Boy Dila ng bulaklak na mga patay. Yung dumila, yung may water gun. Kaya mga kaupak, dapat ang pagse-celebrate ng wata-wata, yan ay para sa kasiyahan, hindi lang sa sarili mo, sa ibang tao. Kung ayaw mo gawin ang isang bagay sa sarili mo na wag mo gawin sa ibang tao. Kasi alam mo mga kaupak, napansin ko, iba yung celebration dito sa atin sa San Juan ng Wata-Wata. Kasi sa probinsya mga kaupak, ang celebration ng piyesta, mahirap man mayaman, anuman ang antas ng iyong pamumuhay, pag piyesta, naghahanda. Lalo na kapag dispiras na, meron na ang dami ng nagkalat na tiyanggi, ang dami ng mga bisita paparating galing sa iba't ibang lugar na may mista. Pero mga kaupatik, nota, kapag piyesta mismo, lahat ng tao sa probinsya, kahit di mo kilala, mayaman man o mahirap, naghahanda. At mayaman din mahirap, pinapakain mo yung mga tao. At kapag gabi, nagsisimba at saka nagkakaroon ng mga contestant, patimpalak at mga event. Pero dito, iba. Nakakasakit. Ibang-iba